Kung gaming phone ang hinahanap mo ngayong 2025 to 2026, nasa tamang video ka. Dahil ngayong taon, most ang na-review natin is mga gaming phone dito sa channel. At sa loob ng countless hour ng pag-extreme gaming test sa mga phones sa to at paggawa dito ng reviews, nasala na namin yung mga best gaming capable phones na pasado sa ating specs over price ratio segment. And good news, bagsak presyo sila ngayon. Kaya kung naghahanap ka ng phone na pure for gaming at pwede mo magamit ng 3 to 5 years, tara, pag-usapan natin itong mga phones ito. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na lahat ng mga phones na nandito is na-review na natin or currently nire-review namin at the moment. And also, wala po tayong particular order dito at mix up po ito ng China ROM and also Global ROM. And ngayong alam na ninyo lahat yan, tara, simulan na natin. At simulan natin sa best valued gaming phone ko sa China ROM, which is itong iQOO Z10 Turbo Plus. Kung usapang performance plus good thermal, ito na yung para sa inyo. Ginamitan kasi ito ng MediaTek Dimensity 9400 Plus and based sa ginawa naming extreme gaming test in terms of performance, pasadong pasado, smooth halos lahat ng game pero hindi diyan kami nabigla dahil nabigla kami sa mismong thermal neto. Yung pinakamataas na natala naming temperature dito is nasa 41 to 42 degrees Celsius lang at hindi gaya ng ibang mga gaming phone na pumapalo ng 43 to 45 degrees Celsius. And gusto ko lang i-note na halos lahat ng Dimensity 9000 series good talaga ang thermal at okay din sa mismong game. Siguro kung meron man tong pullback para sa akin, kung mahilig kayo maglaro ng emulation or mahilig kayo maglaro ng emulated game, hindi para sa inyo to dahil hindi pa siya ganun ka-optimize sa mga yon. So go for Snapdragon. Pero at the end of the day, goods na goods po itong MediaTek Dimensity 9400 Plus sa iQOO Z10 Turbo Plus. Nga pala, meron din tong solid 8000 mAh battery capacity at talagang makunat yan dahil dun sa naging extreme gaming test natin natapos niya yung whole extreme gaming test nang hindi nalolobat at umabot din yon ng 7 hours plus na playing time. And para sa performance ng battery nito, nabigla talaga ako. Actually, para siyang pang tablet. Meron din tong solid AMOLED screen display, meron ding magandang camera capability at higit sa lahat, affordable yung presyo dahil nasa 18,000 to 20,000 pesos lang to kapag bibili nyo ngayon. By the way, yung link dyan sa description down below. And speaking of sulit valued phone, nandito naman yung aking global sulit mid-range valued phone ngayong 2025 which is the POCO X7 Pro. Meron kasi itong presyo na 13,000 pesos from 15,000 to 16,000 pesos na SRP niya before at pwede pa nga natin tumabili ng 10,000 or 11,000 pesos if may makukuha kayong voucher. Kaya i-check niyo yung link dyan sa description kasi nagbibigay ang Shopee and YT ng voucher. Pagdating sa chipset na ginamit dito, meron tayong MediaTek Dimensity 8400 Ultra at pagdating sa naging performance nito, capable din to sa gaming. Siguro kung meron lang tong pullback, kinakailangan nating i-adjust yung kanyang graphic settings sa ilang mga titles or mga heavy titles talaga, like iset sa medium or kaya low para mas magkaroon ng stable na FPS. Hindi siya kasing lakas sa Dimensity 9400 Plus kasi flagship chipset yan, but in overall, goods naman ang performance ng POCO X7 Pro dahil optimized siya sa halos lahat ng mga game. Pero same feedback, hindi siya goods pagdating sa mga emulated game. Pero ganoon pa man, in overall, goods po ang performance ng ating X7 Pro. And meron na rin tong makunat na battery dahil meron tong 6,000 mAh battery capacity, meron din tong 6.67-inch AMOLED screen display, and syempre, meron din tong magandang set of camera. Kung power naman yung pinapriority mo sa isang gaming phone, go for this one, iQOO Neo 11. Yung presyo nito, nasa 26 to 25,000 pesos na lang ngayon naka-sale. Dating nasa 27 to 26,000 pesos. Nga pala, mayroon ako mga nakita na nakakuha nito ng 25 to 24,000 dun sa page. So I hope makakakuha kayo nun using the link dyan sa ibaba. Ang kagandahan dito sa phone na to, una, meron siyang 6.82-inch LTPO AMOLED screen display at ginamitan na rin to ng chipset na Snapdragon 8 Elite. And pagdating sa performance nito, alam na ninyo yan kung matagal na kayo nandito sa channel, overkill pa po ang Snapdragon 8 Elite para sa mga game na madalas nating nilalaro. Wala kaming nagawa ditong extreme gaming test kasi nabenta agad namin yung iQOO Neo 11. Need kasi ng funds kasi bumili agad kami ng new phone na i-discuss ko mamaya. But ganoon pa man, sa dami na ng Snapdragon 8 Elite phones na nagawan ko ng extreme gaming test, alam ko na talagang okay at solid ang performance nitong Snapdragon 8 Elite. And hindi lang yan dahil meron na tong 7,500 mAh battery capacity. At hindi lang din just a number yung battery capacity niyan dahil talagang pasado rin siya in terms of real world experience or usage. And meron ding ipagmamalaki in terms of camera dahil isa pa rin naman tong Vivo phone at the end of the day kaya nakuha niya yung ganda ng photo processing ni Vivo and makikita niyo naman sa mga sample photos dyan. So recommended ko to para sa mga kaparakoy natin dyan na mahilig sa isang balance phone. May magandang camera and at the same time merong solid na gaming performance. Ito yung para sa inyo. Pagdating naman sa global variant, from 23,999 pesos to 18,599 pesos, dyan papasok itong POCO F7
F7. Actually, munti ka na netong palitan ang Poco X7 Pro sa pagiging best valued mid-range phone noon kung ang kanyang SRP is nasa 18,000 plus pesos. And yung makukuha nga pala nating specification dito is una, ginamitan na to ng latest Snapdragon 8S Gen 4 chip kasi lakas po yan ng Snapdragon 8 Gen 3 na isang flagship chip at napakita ko din naman sa inyo yung naging performance nito pagdating sa naging overall gameplay natin and also extreme gaming test. Nga pala, pwede nyo panoodin yung mga binabanggit kong video, ilalagay ko po dyan sa ibaba para meron kayong reference. Siguro yung trade-offs lang neto medyo umiinit yung device. Nakapagtala din kasi tayo dito ng 45 degrees Celsius kaya need natin gumamit dito ng phone cooler. But ganoon pa man, para sa isang global roam na merong 18,500 plus pesos na presyo, para sa akin goods na goods itong Poco F7. Isama mo pa na meron tong 6.82 inch LTPO AMOLED screen display. Isama mo pa na meron tong big 6,500 mAh battery capacity at maganda rin na pair of camera. Kaya kung usapang all-around phone, isa to sa best recommendation ko para sa isang mid-range level phone na merong saktong presyo pero merong flagship performance. And kung medyo sagad na yung budget ninyo sa 15,000 and 16,000 pesos pero gusto niyo ng performance ng Poco F7, possible pa rin yan sa Redmi Turbo 4 Pro na China ROM version ng Poco F7. And actually, mas magandang version alik sa Poco F7. Bale, yung kanyang SRP is sa 17,890 pero nakasila lang siya ng 16,949 at pwede nyo pa yung makuha ng 15,000 plus pesos using vouchers and other promos. So check po ninyo sa inyong mga Shopee dahil for sure meron kayong makukuha niyan. And pagdating sa specification niya, design din ng Poco F7, goods na goods din pagdating sa gaming. Meron ding solid na 6.82 inch LTPO AMOLED screen display pero mas big yung battery neto na nasa 7,550 mAh battery capacity at meron ding solid pair of camera. Kaya kung usapang all around lang din at merong mas bigger battery and also mas murang presyo, go for this one if open kayo sa isang China ROM phone. Pero kung ayaw nyo ng China ROM, go for Poco F7. Anyway, next naman sa listahan natin, kung gusto ninyo ng isang global ROM pero kasing lakas ng iQOO Neo 11 and also ng OnePlus A6, ito yung para sa inyo. At ito lang naman ang Poco F8 Pro. Dahil yung presyo neto halos China ROM base lang din dahil from 29 to 28,000 SRP price, nasa 26,000 plus na lang siya ngayong mega sale and for sure this 12/25 sale. Pwede nyo pa itong mapababa using some vouchers and also coins. Pagdating sa specs neto, meron tong 6.59 inch AMOLED screen display. Saktong-sakto lang sa mga palad natin, hindi ganong kalakihan. At syempre, meron tong chipset na Snapdragon 8 Elite. And just as I said, ilang beses ko na nasabi, solid ang performance ng Snapdragon 8 Elite at napakita ko rin yan sa ginawa naming extreme gaming test. At nagulat ako sa nakuha naming thermal doon dahil consistent na hindi tumataas yung temperature nito kahit na anumang game yung isa lang sa kanya. Although nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degrees Celsius, but in overall para sa isang Snapdragon 8 Elite na napakita ko naman sa inyo na umiinit, di hamak na goods po ang ating mismo Poco F8 Pro pagdating sa kanyang thermal. Pagdating naman sa battery, meron tong 6,210 mAh battery capacity at meron din tong solid pair of camera at dito lalamang ang Poco F8 Pro dahil meron tayo ditong 50 megapixel telephoto lens. At gaya lagi ng sinasabi ko, if nakagamit na kayo ng telephoto camera, hindi na kayo babalik or mag-switch or gagamit pa ng isang phone na walang telephoto camera. Trust me, itry ninyo itong Poco F8 Pro, hindi kayo magsisisi in terms of camera and also in terms of gaming capability. Kung gusto nyo naman ng mas mura na Snapdragon 8 Elite phone, para sa inyo to. OnePlus A6 from 24,000 pesos to 21,000 pesos. At kung ikukumpara natin yan sa presyo ng iQOO Neo 11, di hamak na ito yung pinakamurang Snapdragon 8 Elite so far na merong premium na build quality. Nga pala, hindi ko pa pinapublish yung full review ko ng OnePlus A6 pero don't worry, magkakaroon na yan at ipapublish din namin soon. Ini-edit lang po. And bukod sa performance ng Snapdragon 8 Elite, solid din yung battery neto. Nasa 7,800 mAh battery capacity. Malalaman ninyo yung overall performance and also battery neto doon sa ating extreme gaming test. Pero ako na yung unang magsasabi, okay din yung thermal neto, the same ng Poco F8 Pro. Maganda nga rin pala yung display neto. Meron 6.83 inch AMOLED screen display at meron ding goods na set ng camera. Ngayon naman, kung medyo nabibitin pa kayo sa performance ng Snapdragon 8 Elite, go for Snapdragon 8 Elite Gen 5 at una sa listahan natin is itong Poco F8 Ultra. Isa sa pinaka-affordable global flagship phone ngayon dahil kung ikukumpara natin yung presyo nito sa ibang mga China ROM na naka-Snapdragon 8 Elite Gen 5, di same lang halos sila ng presyo. Take note, global ROM po ito. And based sa ginawa nating review and also extreme gaming test dito, pasado din yung kanyang performance in terms of long-term gaming. Nakita natin na goods yung nakuha nating thermal pagdating sa ating extreme gaming test. Actually, nagulat din ako dyan dahil malakas ang power draw ng Snapdragon 8 Gen 5. Dahil nga kung sa Snapdragon
Snapdragon 8 Elite, lakas na lakas na tayo, 30% na mas malakas or mas strong ang Snapdragon 8 Elite Gen 5. At ang pinaka nagustuhan ko dito, optimize na rin siya sa mga game. Yun nga lang, meron pang ibang mga game na need pa rin kausapin ni Poco para magkaroon tayo ng access sa mga high graphics or high FPS settings nila. But in overall, sa most ng mga tinesting kong game dito, pasado siya in terms of optimization and also in terms of performance. Meron din tong solid display na 6.9 inch na naka-AMOLED screen display, and higit sa lahat, meron din siyang good na battery which is asa 6,500 mAh na talagang makunat din. And yung isa sa nagustuhan ko dito, meron na rin siyang magandang camera setup dahil equipped na rin to ng isang telephoto camera. And in terms sa photo quality na nakuha natin dito, palag-palag din talaga. Maganda na yung processing ni Poco unlike before, at na-upgrade na rin nila or na-fix na rin nila yung mga pula ko about sa contrasty na photo processing nila. Kaya pagdating dito sa ating Poco F8 Ultra, kagaya ng sinabi ko sa aking full review, nakagawa na talaga si Poco ng totoong flagship phone ngayong 2025. Now, next naman sa listahan, iQOO 15. At yung presyo nito, nasa 37,000 pesos from 41,000 pesos before. The same lang din to ng Poco F8 Ultra, the same na okay at maganda, pero mas lamang yung specs nito. Kaso nga lang, China ROM. And the same ng Poco F8 Ultra, naka Snapdragon 8 Elite Gen 5 na rin tayo dito. And based sa naging performance neto, the same lang din ng Poco F8 Ultra. Smooth, maganda, and also hindi din ganong umiinit. Kung meron tong lamang, una, malaki yung kanyang battery, nasa 7,000 mAh, and pangalawa, meron tong mga gaming features kagaya na ng bypass charging and also frame rate interpolation. And syempre, meron din tong goods na display na nasa 6.85 inch LTPO AMOLED screen display, at higit sa lahat, meron din tong good set pair of cameras dahil meron na rin siyang telephoto camera na naka 50 megapixel. So kung gusto niyo ng mas bigger battery at mas magandang UI in overall, go for this one kaysa dun sa Poco F8 Ultra. So honorable mention na para sa akin sulit din, pero hindi ko na sinama sa list kasi masyado nang mahaba. Una, yung ating OnePlus Ace 5, napaka-goods pa rin na phone yan, naka Snapdragon 8 Gen 3, goods sa gaming, nasa 18,599 pesos lang. Then next naman, walang katapusan, isa na namang iQOO phone, kaya hindi ko to sinama kasi masulit ang iQOO Neo 11 dito. But kung gusto niyo ng mas mura na Snapdragon 8 Elite, go for this one. Nasa 20,000 pesos lang from 25,000 pesos before. Naka Snapdragon 8 Elite chip. Meron din solid na 6,800 mAh battery capacity at meron ding magandang display. And syempre, dahil iQOO phone to, matik maganda rin yung camera capability nito. Ang medyo X lang sa akin dito is yung kanyang build quality. So masulit dito ang OnePlus Ace 5, pero kung mabibili nyo to ng mas mababa yung presyo, like nasa 18,000, 19,000 pesos, go for this one. In terms of sulit, pwede nyo mabili ng 18 to 20,000 pesos is Redmi K80. Hindi pwedeng mawala. Ito yung ating Poco F7 na China ROM version. Bale, naka Snapdragon 8 Gen 3 din to. Meron ding solid 6,550 mAh battery capacity. May magandang display and also meron ding good na set of camera. So in overall, goods na goods din itong phone to. And syempre, last but not the least is yung ating Infinix GT30 Pro and also Tecno Pova 7 Ultra. Same na naka-Dimensity 8350 Ultimate, solid na chipset pagdating sa mid-range level, at yung presyo nito naglalaro lang ng 13,000 at pwede pa nating mabili sa 12,000 or 11,000 pesos using the vouchers dyan sa ibaba. Gusto ko lang linawin na para sa akin mas sulit ang Poco X7 Pro dito. Pero kung ayaw nyo na sa Poco or kaya sawa na kayo mag-Poco phone, go for these two, at lalo na kung mabibili nyo silang dalawa sa mas mababang presyo kaysa sa Poco X7 Pro. But just as I said, ang aking best valued mid-range phone pa rin so far is Poco X7 Pro pagdating sa global variant. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Marami tayong sinasalang na review ngayon, kaya abang-abang kayo dahil ipapublish na rin natin to soon. So yun lang guys, kita-kita ulit sa susunod. Peace out, let's go!